kung pwede niyang isasambula. Kaya mahirapan, sa tingin ko, observation o opinion ko lang ito, hindi tutuhanin ng ombudsman na sasampahan siya ng talagang tunay na kaso. Yan ang paniniwala ko. Si Saldico nung nagsalita, nataranta na sila. Yung 100 billion na isiningit sa 2025 budget, kompleto ng resibo yun. At pinatutuhanan ni Senator Ping Lacson nga meron nga 100 billion pesos. Utos ng Pangulo, inirelay ni dating Secretary Amina Pangandaman at Yusek Bersamin. Totoo. Kaya lang yung kickback, allegedly na 25 billion, hindi natanggap ng Pangulo, kundi natanggap ni Amina Pangandaman at Bersamin. Mga ganun ba? Mga connect na ano. Kaya, to me, untouchable si Romualdez. Si Saldico, yan sana ang punching bag. Kailang parang party sa script, yung pinalayas na nila, at ngayon, safety na siya kung nasaan man siya. France ba? Safety na. Kaya yung mga pinaghanala ang mastermind, hindi talaga sila makukulong. Pwedeng sampahan ng kaso. Ombudsman, para hindi mapaya ang Pangulo sa zona niya na malapit ng masampahan, baka magsasampa ang ombudsman. Kailang hindi ako maniwala. Pwedeng sampahan ng kaso, kailang ma-dismiss. Maniniwala na lang ako kung nabigyan na ng warrant of arrest itong si Martin Romualdez at napakulong na. Diyan na tayo maniniwala. Yun nga si ex-DPWH Secretary Manny Bonoan. Considered big fish na sana yun eh. So ngayon, lalabas na ulit. Kasi gagawing state witness. State witness laban kay Romualdez. Wala. Puros ano lang ito. Mga palabas. Para lang yan. May nasabi siya sa sauna. Ganda yung dating eh. Masakit para sa akin na malapit ng sampahan ng kaso si dating speaker. Kailang hindi ako presidente ng aking pamilya. Presidente ako ng taong bayan, gawin natin ang tama. Ang gandang pakinggan. Kailang, sabi nga ni Attorney Regal Oleva, dahil binanggit niya yun sa kanyang sona, lalong nagdududa si Attorney Oleva na tuto pa rin ng Pangulo yung kanyang pangako kasi never daw siya na naging faithful sa kanyang pangako sa sona. So, good luck sa ombudsman sa kanyang hangarin na makasuhan, mapakulong si Martin Romualdez. Sana nga, para magkaroon ng hustisya ang taong bayan na ninakawan ng trilyones sa loob ng maraming taon. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Pahayag ito ni Martin Romualdez tungkol sa zona ng Pangulo kung saan binanggit ng Pangulo ang patong-patong na kaso isasampa sa kanya. Ang pahayag ng Pangulo ganito, dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ng tama. Ang gandang pakinggan, ano? So, ang response ni Romualdez, masakit man ito sa aming pamilya. Parehas masakit ko, no? Masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sangayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Kung hindi ka mag-isip, pakinggan mo lang itong mga salita nila na hindi ka maging critical, hindi ka mag-analyze. Maganda. Mapapalakpak ka talaga. But ako, kung ako niyang tatanungin, hindi ako naniniwala dito. Parte ito sa script. Bakit? Okay. Naniniwala ako sa pahayag ni Congressman Toby Chanco. Parte rin siya sa pamilya nila. Kasi ang asawa ni Congressman Toby Chanco, pinsan ni PBBM, pinsan ni Martin. So, November of 2024, tinawag ni Pangulong Marcos Jr. yung Martin Romualdez na yan at nasaksihan ito ni Congressman Toby Chanco.
Pinapagalitan niya si Romualdez, bakit kinapakialaman yung budget? Bakit nyo binawasan ang pondo sa National Expenditure Program, mga flagship projects, at inallocate sa mga program, something like that. At ang utos ng Pangulo is, ibalik ninyo yung pondong ni-realign ninyo kasi sinabmit ng Pangulo yung budget niya for 2025, chinap-chap naman ni Romualdez. Kaya nagalit ang Pangulo. Ibalik ninyo. Yes po, ibabalik namin sa BICAM. Ganun ang usapan. That was November of 2024. O anong nangyari? Naibalik ba? Hindi. Anong klaseng Pangulo itong meron tayo? Hindi siya ginagalang ni Romualdez. Kasi kung natupad yung usapan nila at naibalik, hindi sana masyadong nagka-problema yung 2025 national budget. So, tinatawag ang 2025 national budget as the most corrupt in our nation's history na chap-chap. So, since that time, hanggang ngayon, wala pa rin kaso si Romualdez. Yung pahayag ni Remulla, I think that was Friday, nag-announce ang ombudsman, nagsampa sila ng supplemental affidavit para sa preliminary investigation ni Romualdez. Preliminary pa lang yan. Anong sabi ng ombudsman? We are close to filing. Malapit na. Parang ganon din nung sinabi niya kay Chis Escudero at Villanueva. Hinog na. In 2 weeks time, isasampa na. May naisampa ba? Kay Escudero at Villanueva? Wala, dahil bumaliktad sila, pumunta sa majority. Natulog na ang kaso. Kaya ito, ginagawa ng ombudsman, kay Romualdez, payag ng Pangulo, opinion ko lang ito, these are all drama. Anyway, I might be wrong. Kung totohanin na sampahan talaga, mabigyan ng warrant of arrest, at mapakulong si Romualdez, sasaludo pa ako sa kanila, papalakpak pa ako sa kanila. But habang wala pa silang nagagawang ganon, no way, hindi nyo maluloko ang mas nakakarami sa taong bayan. Tingnan natin ang mga reaksyon na. Rosal Arquisola, the script is done. Now, the delivery of dialogues with matching rehearsed acting. You see? Ano pa? Part of their script, sabi ni Christopher. Sabi ni Aries, asos! Palabas lang yan para kunwari inaksyonan in the end. Absuelto din yan. Drama effect. Yet, binabasa ko na lang mga comments, hindi na lang yung mga pangalan. Yet, another theatrical move. The script is scripting. File a case now, dismiss later. Pwede rin yan. Para hindi sila mapaya, sampahan. Kaya lang, pwedeng sadyain nila na mahina ang kaso para ma-dismiss. So, ang nakakulong ngayon, kawawa, Senator Marcoleta, Jinggoy, Mike Defensor. Selective justice talaga sila. So, wag nyo na kaming paandaran. We were not born yesterday. Puti na po ang ating buhok. So, bantayan natin. Pwede naman, let's give them a benefit of the doubt. Kasi nung 3 months ago ata, sinabi na ni Remulla na ganyan, sasampahan. Hanggang ngayon, wala pa rin. O ngayon, pangsona, sasampahan daw. O, 1 month from now, 2 months from now, may sasampa kaya? Baka, matapos ng administrasyong ito, 2028, wala pa rin naisampang kaso kay Romualdez. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Reports have surfaced that Martin Romualdez donated $5 million or equivalent to 308.4 million pesos to his alma mater, Cornell University, sa US po ito. Imagine, he's stealing money from the Philippine poor people and handing it over to foreigners in New York just to appease your ego. Di ba nung bagong upo ang Administrasyon Marcos, I think 2022 pa ito or early 2023, may balita na nag-donate si Martin Romualdez ng $2 million sa Harvard University. Bakit daw? Para maituro ang lengguaheng Pilipino sa mga foreign students doon. So, hindi naman niya dininay, hindi na naman niya in-acknowledge, kaya lang ang dami nilang palusot. Saan galing yung $2 million na
dinonate niya sa Harvard. Ang laking pera na noon. Kung dinonate niya dito sa Pilipinas, ang daming natulungan yun. Yung 2 million. So, I mean, 150. Tama na, 150 million pesos. Yung 2 million. So, ngayon, kung totoo itong report na ito is 5 million, wow! Hindi ko na ma-imagine. Basta alam ko, si Martin Romualdez is nagtapos ng abogasya. Abogado siya. Tama ba? UP ba siya nag-aral? And then nag-aral din sa US. So, dito pala siya sa US, Cornell University sa... Hindi ko alam kung anong kurso niya, no? Ito, sinerch ko. Ang Cornell University, nasa United States, ang main campus niya is based in Ithaca, New York. Meron din siyang campus sa Doha, Qatar. So, medical science. Anyway, hintayin natin ng confirmation. Basta reports pa lang ito. But then, alam ko itong PGMN, marami silang sources. Sila nga ang nag-expose ng corruption ni Romualdez. Alam niyo yung 90-minute video, yung detalyado paano inorchestrate ni Martin Romualdez at ang kanyang asawa with Saldico, of course, yung pinakamalaking corruption na nangyari sa bansa. Ang daming nakapanood nun. Again, public perception, kung paniwalaan o hindi. Kasi kung sa court of law, hindi pa yun katanggap-tanggap. Kasi research lang yun. It's not based on evidence. Kaya lang, court of public opinion, maraming naniwala. Isa na ako. Opinion ko lang, naniniwala ako sa expose ng PGMN kung paano inorchestrate ni Martin Romualdez kasama ang kanyang asawa, Yeda Romualdez. Kasi yung asawa niya ang chairman ng Committee on Accounts. Para bang treasurer. Mayor ka, ang asawa mo, in-appoint mo na treasurer. Ganon yon ang nangyari sa Congress nung panahon ni Romualdez as speaker. Nag-allocate siya ng bilyones pundo ng Kamara, ang wife niya ang chairman ng Committee on Accounts. Tapos, in-appoint din niya si Saldico, chairman ng Committee on Appropriations. So, yun na. Yung mga bilyones. So, 5 billion US dollars. Nakakalula. But, sabi nga dito is, imagine, is stealing money from poor people in the Philippines and handing it over to foreigners in New York just to appease your ego. Nakakagalit niya. O ito, 13,000 ang nag-react. 6,500 ang galit. 3,000 ang nag-like. 2,400 ang tumatawa. And then, comments. Sandali ito. Grabe, sabi ni Ian. While ang atong public school classroom sa Pinas, kagubaon, kawawang-kawawa and can provide a conducive place for learning. Kaya pala, wow na wow si Loistro sa kanya. 80% commission din sa kanya. Nagmumura na itong iba dito. If this is true, he must be on a hurry to discard all the money. But why now? Timing is everything. He's not donating it, he's merely depositing it. Baka nga, dali, konting trivia lang tayo sa zona ng Pangulo bukas. Kailangan ng Pangulo ng maipagmamayabang Ano ipagmamayabang? Romualdez. Kasi ang perception na marami is isa si Romualdez sa mga masterminds. Isa lang kasi marami silang mastermind. Kaya wala pang nangyayari kay Romualdez. Ayun, nagpalabas ng script ang ombudsman noong Biyernes. Sinampahan ko ng supplemental affidavit, complaint for preliminary investigation si Romualdez sa ombudsman. Ginawa na nila yan 3 months ago, 4 months ago. Complaint, hanggang ngayon, wala pa ring resolusyon, wala pa ring kasong na ipapaakyat sa Sandigan Bayan laban kay Romualdez. Kaya huwag po tayong maniwala, mga kaibigan. Drama-drama lang ito ng Malacanang, ng ombudsman na kuno, kakasuhan nila sa Romualdez. Kaya lang, alam nyo na, they will protect each other. Ang kawawa, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, and Mike Defensor. Tinang reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network.
Senator Erwin Tulfo said yesterday, excuse me, that the Blue Ribbon Committee no longer needs to investigate Martin Romualdez. Wow. Note, sabi dito, that Tulfo was a congressman during the wildly controversial 3 years when Romualdez was House Speaker. The same time, the nationwide flood control corruption scandal was its apex. Close na alalay ni Martin Romualdez itong si Erwin Tulfo noon. Makita ko nga, may picture ako nakita, yung nag-inspect ata sila ng bodega ng mga bigas. Silang dalawa. Kung may trusted lieutenant ni Martin Romualdez noon, isa na ito si Erwin Tulfo. So ngayon, siya ang Blue Ribbon Committee Chairman. Wow, galing. Hindi namin siya pwedeng imbestigahan. Anong rason? Ligtas na si Martin Romualdez kung gano'n. So tingnan natin ang nag-react. 6,300 ang nag-react, 4,000 ang tumatawa, 270 ang galit, 1,800 lang ang nag-like. So percentage-wise, nasa 80% ang tumatawa sa pahayag na ito ni Erwin Tulfo. Okay, basa tayo sa mga comments. Ito. Jensen, the legend of Tulfo, not the last law bender. Sacrificial lamb it is. The author of Bendalo, the script is now scripting. Damay na sila dyan kapag umawit na si Romualdez, ang siste panang madaming majority. Talagang hindi nila pwedeng galawin si Romualdez. Yan ang tingin ko. Dahil nag-warning na siya eh. Alala nyo yung, I think, 8 minutes video message niya nung tinatakot na siya ng ombudsman na sampahan na ng kaso. Sige, marami akong alam. Sabi niya, pag itumba nyo ako, itutumba ko rin kayo. That's a threat. So ngayon, para hindi mapaya ang Pangulo, ayun, nagbanggit ang ombudsman na malapit na ang sampahan. Yun naman ang basyan ng Pangulo na masakit sa akin na malapit ng masampahan. What is malapit sampahan? Gaano kalapit yan? In terms of days, months, or years? Gaano katagal bago siya sampahan? At kung sasampahan man, gaano kalakas yung kaso para masigurado na makulong si Romualdez? Kaya maraming katanungan ngayon na hindi pa nasasagot. Kaya, so ito, sinerch ko, bakit, anong dahilan na hindi na pwedeng imbestigahan? Ang nakalagay dito sa Google, nang dahil daw, ang kaso ni Romualdez is nasa ombudsman na. Nasa prosecution phase na daw. Kaya ang Blue Ribbon is more on legislative inquiry in aid of legislation. Kaya hindi na kailangan imbestigahan. Bahala ng ombudsman. Ligtas talaga.